Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo dito sa ating episode ng #blessings. At ito naman po ako, si Bishop Milo Vergara, at kasama po natin uli ang ating co-host, si Father Mar Baranda ng Holy Rosary Parish, Bicutan at Chancellor ng Diocese ng Pasig. Oh, Father Mar, how are you? Mabuti po, Bishop. Talaga ha? Tapos Pero tapos na naman ang February, malapit na. Oh. Opo, at March na. Oh, malapit na. Malapit na naman yung Kwaresma. Naku, Kwaresma na. Oo nga, no? Oo. Ang bilis ng oras. Pagpipinitensya na naman, Bishop. Oo, ang dami na naman nating activities, no? Oo. Lalo na, palapit na naman yung... Daan ng Cruz. Pero bago pa yan, Ash Wednesday. Ash Wednesday. Oo, imagine. Siguro ang daming pupunta sa inyo pag marami, ganyan. Bishop, marami. Oo. Ni-imagine ko lang yung mga activities natin. Ash Wednesday, Via Crucis, every Fridays of Lent, no? Diretso na yan sa Holy Week, no? Magiging busy ka na naman, no? Natatakot ako niyan kasi baka humingi ka na naman ng bakasyon sa akin pag napagod ka ha? Ikaw talaga. Hindi pa nga ako nakakabakasyon, Bishop Huwag ka na magbakasyon. Wala rin akong bakasyon Hindi tayo pinagbabakasyon ni Father Lito. Hindi mo napansin? Pinapagod tayo rito. Kaya tatawagin ka. Anyway, sige. Pakilala mo yung ating mga kabataang guests. Tayo ay natutuwa at may mga kabataan tayo ngayon. Sila Jared Carlos Echeverria at saka si Aiza Guyada. Okay. Magandang araw sa inyo. Magandang araw, no? Sige, pakilala nga kayo sa amin. Ako po si Jared Echeverria, working po. Ako po ay taga Immaculate Conception Cathedral. Ako po ang kasalukuyan po. Ako po ang coordinator ng Parish Youth Council. Okay, no? Ilan ba kayo magkakapatid? Ako po ang panganay, 4 po kami. 4, no? Malusog ka, no? Pareho Opo. tayo, no? Mabuti po at malusog. Oo. Laging napapansin ni Bishop. Mukhang pinagtabi tayo, no? Ba't tinatabi sa akin malusog? Siguro para malaman kung medyo pumapayat ako, ha? Oo. Kaya yung dito sa akin medyo payat. Ikaw naman, pakilala ka. Ako po si Aiza Guyada and working po and from Santa Marta Parish. Santa Marta. So, kamusta naman ang parish mo, ang work mo sa parish? Okay naman po siya ngayon. Bale, guide na lang po sa mga bagong leader. Yung iyong sa youth ministry. PYM po. Pero ang work mo, anong work mo as a professional? Accounting officer po ako ng ALFC Insurance under Asia Link Group of Companies po. Matagal ka na nagwo-work dyan? Nag-start po ako bali April lang, 2016. Okay. So, medyo bago pa. Bago pa po. Very good, to. Anyway, dito sa ating talakayan ngayon, magandang i-connecta sa gospel. Mahaba yung gospel, pero ang ganda naman, bigyang linaw, no? Sabi ng Panginoon na hindi ka pwedeng sumamba, no, sa dalawa, Diyos at pera, no? Hindi ka pwedeng kumiling sa pareho. Mamimili ka, no? Diba sa English, you cannot serve both God and Mammon. Parang hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. No, ang ganda ng di ba? Kanta yun di ba? Pero ang ganda ng tignan natin kasi sa panahon ngayon, sa totoo lang, gusto ng tao pareho sana O kaya hindi balanse yung pamamangka nila o pagkiling nila, no? Matimbang yung isa. Sa totoo lang, minsan nagiging matimbang yung pagsamba sa pera. Nawawala ang Diyos sa buhay. No? Kayo ba, sa inyong karanasan, ano ba nakikita niyong ginagawang Diyos ng kabataan ngayon o sa trabaho ninyo? No? Well, ang akin pong naging karanasan po bilang bata, no? Sa ngayon po, social media po ang kinikilalang isang ma-impluwensyang parang Diyos ng mga kabataan. No? Pero syempre, it's a two-edged sword, so pwede itong gamitin upang ipalagana, pagsalita ng Diyos, pwede rin ikasira ng ating ginagawa sa loob ng simbahan. Kasi yung iba parang kung meron 24 hours in a day, hindi po pwedeng hindi tututok Mag-online. Kasi ang social media nasa cellphone na, nasa tablet, nasa computer, no, sa ating mga desktop. So, kung may 24 hours a day,
kung titignan natin baka yung iba talagang yung oras na kukonsumo doon Totoo po yan. Pwedeng yun ang tinututukan nila Pwedeng makita nila ang Diyos doon, pwede yun ang sambahin nilang Diyos, o kaya may mga bagay-bagay doon na taliwas sa Diyos. Totoo po yan. Kaya may katotohanan, no? Ikaw naman, Sa tingin ko po, Bishop, nakikita kong isang malaking problema na ng mga kabataan is yung paglabas ng iba't ibang teknolohiya. Kasi para sa akin, yung paglabas ng bagong teknolohiya, mas nagiging bukas yung isipan ng parang nagiging open sila sa mga pwedeng mangyari, sa pwedeng matuklasan. Siguro doon mas nag-aano sila ng time para sa mga ganung bagay. so yun ang tinututukan nila. Oo. So, sa isang banda, yung teknolohiya, parte yan ng pag-unlad di ba? Pero maraming nagbubukas. Sabi mo nga, no? Pero kalimitan yung iba, nagbubukas yung isip, pero nawawala ng tutok maaari sa pinakamahalaga sa buhay. Opo, No? tama. Ikaw ba, Father Mar, ano napapansin mo sa karanasan mo sa Habang parokya, sa ministry? nagsasalita ka, Bishop, kanina, yung namamangka sa dalawang ilog, Oo. may naalala kong kanta. Yun na nga, di ba? Sana dalawa ang puso, Naku, iba pala. di na sana nali. Oo. Di ba? Isa lang ang puso natin, di ba? So yung pusong kinikilingan, di ba? yun, dapat Ano ba ang para kinikilingan sa- ng puso mo? Ang Diyos ba o ang mundo? Magandang tignan yun no? Kaya Maraming inaalok ang mundo sa atin no? Na may ma-appeal, pero kung titingnan mo hindi Tsaka alam mo, gugulo lalo ang ito buhay. very attractive ito. Ewan ko kung napansin ninyo, no? Kung titignan natin, pinag-uusapan na rin ng social media, teknolohiya, di ba? Iba't ibang paraan no, na nagbubukas sa atin para maging atraksyon ng kabataan. Sa totoo lang, kung iisipin natin, yung mga nakikita natin sa social media, sa television, no? Sa iba't ibang paraan ng social communications, very attractive and colorful yan no? Napansin nyo ba, no? Yung mga advertisers, gagasto sila. Tama? Totoo po. Pero ang ibebenta nila, yung makamundo. Kahali-hali na po. Ayun, di ba? Yun no? Maganda itong pinag-uusapan natin, makamundo at makadiyos. Kaya lang, break ulit tayo, Bishop. Sumisignal lang nga na naman. Bibitin tuloy ako no? Okay, magbabalik po ang palatuntunang #blessing.